First time? Oo. It's healthy. Lemongrass, okay. Ikaw muna. Lasang lemon ng may grass. Ito naman ay buko with pandan. First time din to. Dapat dinala mo si mother mo, no? Naalala mo ngayon. Lasang buko na may pandan. Yan mga first timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today mga first timers, ang first time sa akin ay first time kong maimbitahan sa isang event. Andito tayo ngayon sa isang lugar dito sa Bustos, Bulacan, kung saan, ayan, nasa Daily Bread Organic Farm tayo, kung saan today mga first timers ay inibitahan tayo ng Bustos kasi itong week na ito mga first timers ay celebration, long week celebration ng Minasa Festival. So bawat araw iba-iba yung event nila. May araw na may mga nagluluto, may mga araw na nagra-ride yung mga nagmomotor, marami. So today, yun ang task natin. Kasi nga, di ba sabi ko nga, naimbitahan ako dito para sa Vlogger Summit. So Vlogger Summit, yun, mamimit natin yung mga ibang YouTubers, yung mga may balak mag-YouTube, yung mga gustong pasukin yung pag-YouTube. Sila ang mga kasama natin ngayon at i-share natin yung knowledge natin at yung experience natin pagdating sa pag-YouTube. Pinost ko to sa Facebook page ko at sa mga personal accounts ko. Sana marami na nakakita, para sana marami din ang pumunta para at least, di ba, hindi sayang yung pag-share natin kasi marami silang matutunan. Ito po ay ginagapan po talaga ito ng mga Wedding, birthday, anniversary. Pero may parang mga residential houses po, no? Residential yun. Retreat area kasi talaga to. So, iikot ko kayo dito para makita nyo. Actually, ang ating introduce dito is organic and natures. Tsaka doon pala po, papasok pa lang kami, maganda na yung mga nakikita natin, parang yung mga parang rice there. Makikita mo yung content, yung ating advocacies, yung ating vision, bakit siya nagawa dito, bakit naging ganito itong area na to. Ang mga halaman, ang tataba, ang gaganda. Diba? Yung mga natures, hindi, kumbaga, yun yung pwedeng pagmalaki natin sa bansa natin na mataba yung lupa, nabubuhay ang lahat ng hindi tayo mawawalan ng pagkain. Mga ganon. So, promote diba? our own. Yes, we need to promote country. our own. Kailangan natin maging proud sa anong meron tayo sa Pilipinas. So yun yung magiging main topic natin ngayon. Pagkatapos natin bigyan sila ng tips para paano mag-vlog, paano magsimula mag-vlog, at paano gumawa ng story is tuturuan na lang natin sila kung ano yung mga mas kahit ano naman pwedeng i-vlog kung ano yung magiging purpose ba nila sa vlogging. Kumbaga, sa madaling salita, i-impluwensya natin sila na mag-vlog sila about nature, mahalin ang sariling atin. Yan yung mga ituturo natin sa kanila. Sculptor lang mga gumagawa ng mga ganito, di ba? Sculptor. So, gawain sa isang malaking puno na kina-carve. Carving. Parang dun sa Unknown Cesar Cafe. Mag-iikot tayo. Titignan natin kung anong meron dito sa sa farm. Kasi sobrang laki to. 3.5 hectares po, no? Hectares. Ito po mga rooms na to ay para po saan to? Ito po Pagka yung may mga wedding, may mga dito ito yung gamit nila. retreat. Oo, Dito rin. Mga youth camp, ganun po. Pwedeng ganapin dito, no? Mga schools, mga lalaking schools pwede. Galing, no? Bathroom para sa lahat ng mga guests dito. Sa building na to. Kasi hindi lang isang building dito, madami. Magkahiwalay. Oo, boys doon, girls. Ay. Masyado ako nung sinabing common. Feeling ko para sa lahat. So, ayun, magkahiwalay. Bakit, diba Steve. Ano naman po itong itong bahay na to. Parang may pagka gawa sa
Oh, design lang talaga yan. Design talaga, kasi CR lang to. CR ng boys. Ah, CR to? Grabe yung level ng CR niyo, parang bahay na. CR ng girls. Kasi di ba may swimming pool tayo? Oo. From there, ito yung gagamitin. So ito yung CR, ito yung bihisan. Pag nandito kayo, at napakaganda ng pool. Jacuzzi. Pag may nag-request na gusto dyan, Oh, nice. dito. So pwede po kami bumalik dito Ay, if pwede, I'm in pwede. time para mag-swimming lang, no? Oh, Ganun. welcome na welcome kayo. Nak, alam na this. Alam niyo na kung saan kayo magtatago. Ito. Yan. Ito, ang ganda naman ng pool nyo. Yes, pwede na kayo mag-dive dyan. Ready to use yan. Ang ganda. Ah, pwede rin po pag night swimming dito. Astig, no? From malalim to mababaw sa mga bata. Ikaw, yung reaction mo ang gusto ko makita eh. Kasi tuwan-tuwa ka sa mga ganito eh. Alam mo yung nabibidyo ako tapos pinipigilan ko ha? Ganun yun parang, wah! Ay, sir, meron pala akong tanong. Bakit Minasa? Ayan. Well, originally kasi yung cookie na yon is literally ginawa through pagmamasa. Minasa. Masa. Tapos, Oh. di ba dati yung mga bahay na bato, Oo. kailangan dun yung egg white. Para hindi lang i-dispose yung egg yolk, Okay. yun yung ginamit for minasa. Then yung, what do you call Yun yung that? Sago plant. Pinantatayo ng mga structures, Oo. di ba? Nilalagyan ng itlog. Eh, di ba nasasayang itlog? Oh, okay. Yung pula ng itlog. Yun. Kumbaga ginagawa nilang huwag maging sayang, ma-recycle lahat ng gamit. Saka pampadikit yata yun, di ba? Yes. Kayo naman po, Hello po, ano po? ano pong papel nyo sa buhay? Tourism core po ng isa sa barangay po ng Bustos. Ay, Kamachilian po. So, ikaw ang in charge sa mga pagpupromote? Hindi, ng mga... yes po, and then kasama na rin po kami sa evaluation po ng bawat event po sa Minasa Festival. Astig. Hello po, ako po si Pepe Capili at Tourism Core po ng Kamachilian. Kayo po? Tourism coordinator po ng Barangay Tanawan. Kasamahan din po ni Miss Beautiful. Yun tayo. Astig. So, kayo ang in charge talaga sa pag-promote ng tourism dito sa... Parang gano'n na rin po. Nang Bustos, Bulacan po yan o buong Bulacan? Buong Bustos po. Buong Bustos. Malaki ang Bustos, no? Yes po. Nakapag-vlog na ako dito na may na-feature na mga lugar sa Bustos. Hindi ko alam kung paano nila ako nakita. Feeling ko may vlog ako na napanood nila na nasa Bustos ako. Yung director po namin, pinapanood. Ayun. Pagka ganun. Nice, ha? Gawa sa tabla. Ganda niya, no? Mas nakaka-relax tong ganitong klaseng setup ng ano. Actually, kung pwede lang, gusto ko magpatayo ng bahay, ganito yung bubong ko. Alam mo, kung Opo. bakit? Pangarap Kahit ko rin. tanghaling Oo. tapat hindi mo ramdam yung init. Alam niyo po ba na kahit nag-YouTube po ako, yung pangarap kong bahay ay kubo lang? Ako rin. Di ba? Ganun lang, tayo kubo lang. Naku, pwede tayo magkapit bahay. Kasi ganun lang. Oh, doon tayo. Doon tayo sa para mga bahay na gawa sa wali. Ito yung ayaw natin mawala. Ito yung ganito kasi yung mga bahay sa Ifugao. Kasi sa ilalim may sinusunod. May ifugaw po dyan sa loob. Mahate. Akitin na natin. Di ba gusto mo yan? O sige, ikaw na. Mas maganda yung ikaw mag-react ba. Oh my God! Magkano po ito? Bibilin mo. Bilin ko na po. Oh my God! Ayan. Kama ni, di ba? Sa pahiga dyan. Touch siya ng parang panahon ng hapon. Parang ganun. Hindi. Yung ano yun? Ifugaw. Oo nga, yung parang... Tingnan mo naman pagkailan yung pagkaka-detailed na. Ito, gawa po yan sa wali po yan, di ba? Oo. Kawayan. Gawa sa kawayan. Ito po ba, ano to? Gawa na po sa kawayan. Hindi. Ay, hindi ba? Sana may electric sa tinatawag. Bahay na to, hindi lang po to parang sample ng klase ng bahay ng Ifugao. Pwede po siyang i-rent. Pwede po. Nare-rent po siya. Actually, halimbawa pag pumunta ka rito, pumili ka kung anong gusto mong i-rent. Kung ilang tao kayo. O, tara. Ano? Pinatawag ko kayong lahat. Sabay-sabay natin punitin ang sedula. Umitin ako sa adula. Okay, kung meron tayong Ifugao hat naman po ay, ito po ay citronella. Ano po ibig sabihin ng citronella? Ang citronella sa pagkakalam ko yun, lemongrass. Kasi parang Hindi, mali pala. Ang citronella, pandamok yun. Ah, Kaya kahit marami kayo,
welcome na welcome kayo dito. At pwede mag-karaoke dito sa... Hindi ka maiinip dito. Ang dami ang Babalik tayo dito. Pati panguhuli ng baboy pwede dito. Ayan. mga first timers. Mga first timers, sugod! Hindi siya container van. Meron. Ayun o. Meron sa container van doon. Ayun o. Yung di ka makapili kung container van ba o gusto mong magkubo. So you take both. Yun ang pangarap kong bahay lang. Kubo or bibili na lang ng container van. So first time natin pumasok sa isang kwarto na gawa sa Container container van. van. Yan. Oh my gosh. O, diba? Diba? Alam mo, mura lang ang isang container van. Tapos bibili ka lang ng dalawa, tapos pagpatungin mo lang, tapos paputasan mo lagyan ng mga salamin. Bahay na yun. Dito yung another friend niyo. Yan. O dito. Another friend natin. Ano ba siya? Pwede. Vlogger. Oo. Pwede, no? Pwede po ba kami mag-overnight dito? Pwede po. Baka naman. Alam na yan. Ito naman ay malaking bahay kubo. So, eto, pang marami. Ito, 30 person na naman ito. 30? 30? Kasi dito, ilan na? Ay, no. Ayos ah. Wow, ayan, malaki na. 2 beds, big. Ito. Tapos mayroon pa dito, yung gusto ng privacy. Teacher. Pwede dito. Ah, okay. Ayan, mayroon pa doon. Dito si teacher tsaka si Manong Guard. Charot lang. Design talaga to for retreat area. Oo nga, no? And even our bathroom. Dito yung mga faculty and staff. Depende sa level. Student, faculty staff, president, basta. Lahat yung stock eh. Saan ko na nakikita si Bato? Parang nagugulat ka kasi nandyan siya, no? Magla-lunch muna kami habang inaantay yung mga ibang participants ba o guests sa vlogging summit. So, kakain muna tayo ng lunch natin and then pagkatapos namin dito, didiretso tayo ng mismong bayan ng Bustos tapos makikipart tayo sa street party. So, sasayaw-sayaw tayo doon kasama mga nagpaparada. Excited ka na? Kaya mo mag-party-party? We started 15 years ago as a post-retirement activity, Okay. no? But we never intended it to be business. It's more of a sanctuary for like-minded individuals who have this advocacy for environmental issues, safe food, Apo. no? So, when my friends started to come, they referred us to other friends. Eh, lagi ba namang libre, di ba? Mahirap din pag laging libre eh. Kasi kailangan din minsan, kailangan na saluan ng ganun. Oo. Tama, yung sinabi But niyo po na it's reasonable. It's pang-sustain ng reasonable. lugar. Oo. In fact, our clients are mostly religious groups, students, Christian groups, you know. Pero syempre, tayo mga Bulakeños, lalo na dito sa Bustos, dapat kung ano yung meron tayo dito, tayo ang unang tumangkilik talaga. Ay, oo. Kumbaga, di ba? Tulad nga, mahalin niyo ang sariling atin. Ganun. Dapat, bago niyo suportahan. Wala namang masama kung sumuporta sa iba, pero mas na, kung anong meron tayo dito, yun ang tangkilikin natin. Sinasabing product. Ito po yung bagong product po ninyo. Pwede bang buksan? No, that's not bago, no? Because this is Bustos Otop. So, maliit pa akong bata. Yan na yun. Okay. Yan na yun. Oo. Pwede bang buksan, ano? Ano po to? Bustos Otop? Oo, Otop. Otop? Oo. Pakikuha mo. Ay, ito yung minasa. Yung Oh. leveled up, yung almond or cashew. Ay, stick ko. So parang ano siya? Tinapay, no? Yan yung... Yeah. Sige, tikman ko. Tikman mo. Ito pala yung minasa. First time. First time? Oo. That's cassava. Milky siya po, no? Milky. And we do not use the evaporated or the powdered milk.
That's why we consider it organic. It is coconut milk. Oh. But our premium line makes use of organic egg. This is regular egg, conventionally grown. Sarap. So, it's all organic. Don't panic. It's healthy. It's healthy. Lemongrass. Lemongrass. Okay, tikman mo muna. Lasang lemon na may grass. Yun yung ginagawa din namin dito in organic cookery. We make use of natural materials to enhance certain taste that we want to come out from a particular item like lemongrass. Ito naman ay buko with pandan. Sarap din to. I love this. No, first time din to. First time mo rin yan. Dapat pala doon lang. Dapat dinala mo si mother mo, no? Naalala mo ngayon. Ang bango niyan, di ba? Pamiliin mo siya. Lasang buko na may pandan. Hindi, masarap. Dahil So ito, lunchtime na namin. First time ko makatikim ng mushroom sisig. Kanina ko pa tinitignan yun, akala ko talaga pork sisig yun, pero imagine, mushroom, ginagawang sisig. Tapos yung sinigang na salmon belly. Masarap. Masarap yan, no? Nanakawin ko sana kasi Tikman mo. Masarap siya. Perfect siya pag nagkape ka. parang ano, tuto seko. Oo. Pero ang mas yung araro. Mas lamang Kasi yung lasa. has no taste eh. Opo, ano lang. But yung araro, Ang bango niya. Tingnan mo, baka maubos na kakasingot mo. Tikman mo. alin na kayo? Ayos, di ba? Oh, let's eat. Ano nga to sabi ni Mami to? Sinigang na Tuna belly. Pink salmon. salmon. Sila yata yung nag-grow na to. Yung mushroom. First time ko yun. Ang sarap. Babalik ka. Lasang pork sisig pa rin. Pero healthy lang na hindi pork yung kinakain. Pero lasang pork. Do you feel healthy now? May mga gustong ay sila, baka ito. Oo, ayun pala, madami. Ang vlogging, merong tatlong dahilan kung bakit ka pumasok sa pag-vlog. Una, is hobby mo lang. Pangalawa, kung gusto mo siyang pasukin as career. At yung pangatlo, is yung hobby mo na hindi mo ina-expect na eventually magiging career mo. Yun yung nangyari sa akin. Umabot na po ba ng 1K yung subscribers niyo po? Kinontak po kayo ng YouTube or nag-reach out po kayo sa kanila? Hindi pa. Kapag na-reach mo yung 1,000 subscribers, dapat ma-reach mo siya within a year, di ba? Tama rin ito, di ba? At pagkatapos na meron kang 1,000 subscribers, meron ka pang pupunuin na 4,000 hours na watch time. Na dapat ma-reach mo yun, yung 4,000 na yun sa loob ng 12 months. Habang nagpa-vlog. Mga troubles na na-encounter ko habang nag-vlog. Yung sa akin naman, pumunta ako ng La Union, resort yata yun. Kumain yung Amerikano na mag-vlog ako. Pagpasok ko sa loob, nakita ako ng mga ibang staff. Alam mo yung sinawi ako, tapos sinamahan ako. Nilabas ako ng resort na parang meron akong krimen na ginawa ko. Nag-vlog kami dalawa ni Nick at Chus sa Tarlac na public place, tapos meron pala natutulog ng mga na parang ano ba yun? Tawag grasa ba yun? Hindi, parang... Nakuntik na kami magsundukan. Kasi inaway na ako ng inaway. Parang ganun. So, pagdating sa mga ganung klaseng sitwasyon, bago tayo mag-vlog in public, kasi yun yung pinakamahirap gawin. Hindi lang sarili mo ang iniintindi mo, pati yung mga tao na sa paligid. Isang tip dun, dapat palabati ka sa mga tao. Bago mo tutukan ng camera yung tao, kausapin mo muna. Pakiramdaman mo muna na parang game siya sa ginagawa mo. Saka mo siya videohan. Tinututukan ng mga gusto magsimula ng vlogging is yung magagandang gears agad. Ang laki ng impluwensyang binigay nila sa akin na lagi ko silang pinapanood, lagi ko silang kausap. Pero to the point na pag nag-vlog na ako,
parang na ako si Kong TV. So yung karakter ko, nawala. Kasi pag nag-away na magsalita ako, parang na ako si Kong TV, pumukumpas-kumpas akong nagano'n. So parang, nung kay Will Dasovich naman, yung mga takbo-takbo ni Will Dasovich, yung mga stingers niya, pagdating sa edit, Will Dasovich, so parang pinaghalo na Kong at Will Dasovich ako. So, nasaan yung identity ko? Hindi ko alam na mali yung ginagawa ko. Nasaan yung identity ko doon? Wala. Kumbaga, parang kinuha ko lang yung mga identity ng mga tao, yung mga vloggers, pinagsama-sama ko sa sarili ko, and then, hindi naman siya nag-work. Parang pinapasok ko yung YouTube for the views lang. So, hindi pala dapat. Ang importante pala, sa pag pinasok mo yung pag-YouTube, is gagawin mo siya kasi gusto mo siyang gawin. Hindi dahil for the views. Yun ang unang-una niyong gagawin kapag pinasok niyo yung pag-YouTube. Na dapat masaya kayo sa ginagawa niyo. Kasi once na hindi kayo masaya at napipilitan kayo sa mga yung content, kunwari, gusto mo naman talaga mga unboxing lang ang gusto mong gawin. Hindi mo siya magawa yung unboxing kasi pag ginawa mo, walang nanonood. Pero pag ginawa mo naman yung travel na pagkahirap-hirap gawin, dun sila kami nanonood sa'yo. So napakahirap na ginagawa mo yung isang bagay na hindi ka masaya, hindi ka magtatagal. Unahin mo yung sarili mong maging masaya dun sa ginagawa ko. Okay mga first timers, natapos na yung summit, yung vlogger summit at isang matagumpay na event. So, next vlog, makita na tayo bukas kasi doon naman mapapanood yung mismong event na namin nasa. At imi-meet muna natin yung mayor ng Bustos. Okay? See you tomorrow mga first timers.